Isa pang rejection letter, Eric. Putang ina naman, hanggang kailan ba tayo magtitiis sa instant noodles na to? Hindi ko napigilang isigaw, ang boses ko, basag na sa frustration at gutom. Ang pakete ng paborito niyang spicy chicken noodles, ibinalibag ko sa lamesa. Tumalsik ang ilang hibla, dumikit sa pader na mayroon ng mansa ng kape mula sa mga nakaraang umaga ng kabiguan. Si Eric, napayo ko lang. Ang dating matipunong balikat niya, ngayon ay kurbang-kurba sa bigat ng mundo. Ang mga kamay niyang dati maliksing gumuguhit ng mga obra para sa malalaking kumpanya, ngayon ay nakakuyom sa ibabaw ng lumang printer na kanina lang ay halos basagin niya sa galit. Hindi ko na alam, Cindy, hindi ko na talaga alam, bulong niya, ang boses, garalgal, parang papel na nilamukos. Ang amoy ng murang instant noodles, dati comforting, ngayon ay parang sampal sa amin ng kahirapan. 3 buwan. 3 buwan na kaming ganito mula nang matanggal si Eric sa trabaho dahil sa pesteng pandemya. 3 buwan nang walang kasiguraduhang kinabukasan, ng paubos na savings, at ng patong-patong na utang. Ang takot na baka bukas makalawa ay wala na kaming makain, na mapalayas kami sa nirerentahan naming apartment, yun ang multong gumigising sa akin gabi-gabi. At ang hiya. Diyos ko, ang hiya. Hiya sa mga kapitbahay na alam kong pinagsitsismisan na kami. Hiya sa mga kaibigan na nautangan namin. Hiya sa sarili ko dahil pakiramdam ko, nagkukulang ako. Lumapit ako sa kanya, ang galit ko kanina, napalitan ng awa. Hinaplos ko ang likod niya. Ramdam ko ang bawat tensyonadong muscle. Sorry, babe, sabi ko, mas mahinahon na. Nadala lang ako. Alam kong ginagawa mo ang lahat. Pero sa loob-loob ko, sumisigaw ako. Hindi sapat ang lahat. Kailangan natin ng milagro. Kinagabihan, habang tinitimpla ko ang huling 2 pakete ng instant noodles, dragon-flavored, ang pinakamura sa tindahan ni Aling Nena, napatingin ako sa cellphone kung mailamat na ang screen. Isang notifikasyon mula sa isang lumang kaklase, si Maya Cruz. Hindi kami close, pero naaalala ko siya, medyo wild, laging laman ng chismis, pero palaban sa buhay. Maya Cruz, sis. Cindy Manlapaz. Musta na? Long time no chat. Grabe, ang ganda mo pa rin sa profile pic mo. Napangiti ako ng mapait. Profile pic. Kung alam lang niya ang itsura ko ngayon, haggard, bags, at amoy noodles. Cindy Manlapaz, uy, Maya. Eto, surviving. Ikaw? Mukhang successful ka na ah. Ang bilis ng reply niya, may kasamang picture, selfie niya, hawak ang isang bungkos ng dolyar, kumikinang ang mga kuko niyang bagong manicure. Maya Cruz, konting diskarte lang, sis. Actually, kaya ako napamessage. Baka interested ka? May alam akong chat job. Discreet too, quick cash. Like, really quick. Dollar earnings, girl. Perfect sa'yo, maganda ka naman. Napakunot ang noo ko. Chat job. Dollar earnings. Anong klaseng trabaho yun? Parang too good to be true. Cindy Manlapaz, talaga? Anong work yan, sis? Legit ba? Baka scam yan, ha? Mahirap na. Ang mga daliri ko nanginginig habang nagtatype. Isang parte ng utak ko sinasabing delikado yan, Cindy. Pero yung isa pang parte, yung desperadong parte, bumubulong, paano kung ito na ang sagot? Nag-type si Maya ng ilang sandali, tapos, isang mahabang message ang pumasok. Maya Cruz, sis, prangkahan na, ha? Campsite 2, you know, webcam modeling. Pero chill lang, hindi naman kailangang hardcore agad. Pwede chat-chat lang muna, pa-cute. You dress up nice, makeup, tapos entertain mo lang yung mga clients. Mostly foreigners, lonely lang yan, looking for company. Ikaw ang boss. You set your limits. And the money, sis, oh my God, the money. Pwede kang kumita ng hundreds of dollars in a few hours. Akong bahala sa'yo, tuturuan kita. Think about it discreet too, promise. Walang makakaalam. Unless you tell them. Natigilan ako. Nanlamig ang buong katawan ko. Campsite. Alam ko kung ano yun. Hindi ako tanga. Ang mga babaeng sumasayaw, naghubad para sa pera. Hiya. Ang kapal ng mukha ni Maya para ialok sa akin to.
Pero kasabay ng hiya, may kumirot sa puso ko. Yung imahe ng dolyar. Yung mukha ni Eric na puno ng pag-asa tuwing may interview, tapos yung bagsak niyang balikat pag rejected. Yung tiyan kong kumakalam. Takot. Takot na baka ito na lang talaga ang paraan. Takot na baka mapilitan akong gawin ang isang bagay na kailanman ay hindi ko naisip na gagawin ko. Napatingin ako sa niluluto kong noodles. Ang sabaw nito, parang luha na gustong kumawala sa mga mata ko. Tumingin ulit ako sa message ni Maya. Discreet to, quick cash. Dollar earnings. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Kinuha ko ang cellphone. Nanginginig ang mga kamay ko habang nagtatype ng reply. Isang reply na maaaring magbago ng lahat. Cindy Manlapaz, Maya paano ba iyan ginagawa? Sa pagpindot ko ng send, parang may nabasag sa loob ko. Isang piraso ng dignidad? O isang pader ng takot na sa wakas ay gumuho dahil sa desperasyon? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, gutom kami. At kailangan namin ng pera. Agad-agad. Ata girl. Sabi ko na nga ba, may potential ka, sis. Yan agad ang bungad ni Maya sa chat kinabukasan, pagkatapos kong maglakas loob na tanungin siya tungkol sa detalye ng itrabaho. Ang gulat ko sa sarili ko, hindi pa rin nawawala. Ako ba talaga to? Si Cindy Manlapaz na dating nangangarap lang ng simpleng pamilya, ngayon ipapasok sa isang mundong hindi ko alam kung anong klaseng mundo. Pero nandito na to, nagtanong na ako. Wala nang atrasan. Nagset kami ni Maya ng e-training session via video call. Si Eric, maagang umalis. May isa na namang possible lead daw. Isang freelance project na narinig niya sa dati niyang katrabaho. Umaasa ako, pero hindi na kasingtindi ng dati. Napagod na rin yata ang puso kong umasa. Okay, sis, first things first, your look, sabi ni Maya, parang isang excited na stage mother. Kailangan nating i-transform ka from every Cindy Manlapaz to a desirable goddess. Napakunot ang noo ko. Goddess talaga, Maya? Hindi ba pwedeng friendly neighbor lang muna? Tumawa siya. Girl, this is showbiz. Charot. Pero seryoso, you need to look the part. May extra makeup kit ako dito, mga bago pa. At may ilang costumes din ipapahiram ko muna sa'yo. Consider it your starter pack. Guilt. Heto na naman ang utang na loob. Pero anong magagawa ko? Wala akong pambili ng gamit. Yung konting na itabi kong pera, pambayad na lang sa kuryente na baka maputulan na kami next week. Kinahapunan, palihim akong pumunta sa apartment ni Maya. Mas maganda pa sa inaakala ko. Malinis, moderno at amoy pera. Ibang-iba sa aming maliit na nirerentahan na amoy pinaghalong pawis, pagod at instant noodles. Inabutan niya ako ng isang malaking paper bag pagbukas ko, nandun na lahat, foundation, concealer, eyeshadow palette na may kumikinang na kulay, pulang lipstick, at ilang piraso ng damit na halos hindi matatawag na damit. Isang manipis na silk robe, isang pulang lace teddy, at isang itim na baby doll nightie na see-through. Tears eye them on, sis. Tingnan natin kung ano ang babagay sa'yo, sabi niya, tinulak ako papasok sa kwarto niyang may malaking salamin. Nahihiya man, sinunod ko siya. Una kong sinuot ang silk robe. It felt alien against envy skin. Masyadong makinis, masyadong sensual. Pagtingin ko sa salamin, hindi ko nakilala ang sarili ko. Ang babaeng nakikita ko, may lungkot sa mata, pero may determinasyon. Perfect. Now, ang makeup. Hinila ako ni Maya paupo sa vanity table niyang puno ng kung ano-anong kolorete. For the next hour, she worked her magic. Tinuruan niya ako kung paano mag-apply ng foundation para magmukhang makinis, kung paano mag-contour para mas lumabas ang cheekbones ko, kung paano gumawa ng smoky eyes na nang aakit, at kung paano magsuot ng pulang lipstick na parang nagsasabing, halika! Habang mind make-upan niya ako, daldal siya ng daldal. Tungkol sa mga kliyente, mga lonely lang yan, sis, o kaya mga curious. Tungkol sa pera, ang laki ng kitaan dito, basta marunong ka lang dumiskarte at magtiis. Tungkol sa mga boundaries, ikaw ang masusunod, sis. Kung ayaw mo, wag mong gawin. Pero syempre, mas malaki ang tip kung mas adventurous ka. Gulat. Ang dami kong natututunan. Ang daming bagong salita.
Tip, adventurous, diskarte. Para akong nag-aaral ng ibang lengguwahe, ng ibang kultura. Okay, Serafina, ready ka na, sabi ni Maya pagkatapos ng transformation. Serafina, tanong ko. Yuck! Your stage name. Kailangan mo niyan para anonymous ka. Ang ganda, di ba? Parang anghel, pero may something. Ngumiti siya. Tonight's your first stream. Don't worry, andito lang ako. I'll guide you. Sabay tayong mag-o-online, sa kabilang room lang ako. Ang bilis. Ngayong gabi na agad. Parang hindi pa ako handa. Pero sabi nga niya, diskarte. Sabi nga niya, quick cash. Pag-uwi ko, dala ang paper bag na puno ng tea gamit ni Serafina. Itinago ko agad yun sa ilalim ng kama, sa pinakasulok-sulukan. Si Eric, wala pa. Nagluto ako ng hapunan, adobong manok, medyo nag-splurge ako ng kaunti gamit ang huling-huli ko ng pera. Gusto kong kahit papaano, may masarap siyang kainin bago ko gawin ang isang bagay na hindi ko alam kung anong epekto ang magiging nito sa amin. Dumating si Eric, pagod pero may ngiti. Mukhang okay naman yung project, babe. Baka makuha ko. Talaga? That's great news, sabi ko, pilit na ngumingiti. Pero ang puso ko, kumakabog. Ang isip ko, nasa mamayang gabi na. Pagkatapos naming kumain, nagpaalam siyang matutulog na ng maaga. Pagod daw. Perfect. Ito na ang pagkakataon ko. Hinintay kong makatulog siya ng mahimbing. Dahan-dahan akong bumangon. Kinuha ko ang paper bag, nagtungo ako sa banyo, naglock. Humarap ako sa salamin. Sinimulan kong i-apply ang makeup gaya ng turo ni Maya. Foundation. Eyeshadow. Lipstick. Sinuklay ko ang buhok ko, hinayaang lumugay. Pagkatapos, sinuot ko ang itim na silk robe. Lumabas ako ng banyo, dahan-dahan. Dala ko ang luma naming laptop. Inayos ko ang maliit naming mesa sa sala, ginawang tea set. Naglagay ako ng lamp para sa tea soft lighting. Tiningnan ko ang paligid. Okay na siguro to. Umupo ako. Binuksan ang laptop. Nag-log in sa site gamit ang account na Serafina. In my hands were sweating. In my heart was pounding. Takot. Gulat. Anticipation. Maya was online, coaching me through chat. Relax ka lang, sis. Smile. Be yourself well, your Serafina self. I clicked go live. For the few agonizing minutes, wala. Blanko ang screen. Walang pumapasok sa kirumti ko. Nakatitig lang ako sa sarili kong refleksyon. Si Serafina. Sino siya? Then, notification, Lester Wang 88 has entered your room. My breath hitched. Eto na. LA first customer. Chat box appeared. Lester Wang 88, hello there. You look new. His profile picture was just a dark silhouette. Walang mukha. Misteryoso. I typed back, my fingers fumbling on the keyboard. Serafina, hi. Yes, it's my first night. A little nervous, actually. Lester Wang 88, don't be. You look beautiful. What's your name? Or what should call you? Serafina, you can call me Serafina. And you? Lester Wang 88, Lester. Just Lester. Nag-chat kami. Tungkol sa kung ano-anong bagay. Sa una, medyo awkward. Pero si Lester, magaling magdala ng usapan. Magalang siya. Hindi bastos. Tinanong niya ako kung taga saan ako sa Pinas, anong kihilig ko. Sinunod ko ang script ni Maya, mahilig sa books, sa music, medyo artistic. After about 30 minutes, he typed, Lester Wang 88, Serafina, you have very kind eyes. And that robe, it looks very soft. Would you mind giving me a little twirl? I'd be happy to send a tip for your time. Tip. Eto na. Nanginginig ang kamay ko. Naalala ko ang sinabi ni Maya, huwag kang mahihiyang mag-set ng price. Serafina, a small tip would be lovely, Lester.
Say, $US isa zero for a twirl. Parang ang kapal ng mukha ko. $US isa zero para sa isang ikot. Pero iyon ang sinabi ni Maya na starting rate. Almost instantly, notification. Lester Wang 88 has sent you $US isa zero tip. Nanlaki ang mga mata ko. Totoo, $US isa zero. That's almost 500 pesos. Sa isang ikot lang. Kilig. Hindi romantikong kilig. Kundi kilig dahil sa pera. Ang bilis. Ang dali. Okay, Serafina. Kaya mo to. Tumayo ako, medyo nanginginig ang tuhod. Umikot ako ng dahan-dahan, trying to look graceful, seductive. Pagkatapos, umiti ako sa kamera. Lester Wang 88, wonderful, Serafina. Absolutely wonderful. You move like an angel. Angel. Kung alam lang niya. Nagpatuloy ang e-show. He asked me to play with Elvi hair. 5 tip, ask me to tell him about me deity. 5 tip, ask me to tell him about me deity. Isa 0 tip. He asked me to lean closer to the camera, so I can see your beautiful smile better. $15 tip. Ang pera, pumapasok lang sa virtual wallet ko. Hindi ko pa nahahawakan pero nakikita kong lumalaki. It was addictive. Then, he typed, Lester Wang 88, Serafina, I'm really enjoying our conversation. You're a breath of fresh air. I was wondering you mentioned you like instant noodles. Natigilan ako. Paano niya nalaman? Sinabi ko ba? Hindi ko matandaan. Bigla akong kinabahan. Gulat. Serafina, yes sometimes. Ever do you ask? Lester Wang 88, because a woman like you deserves more than instant noodles. You deserve steak and wine and all the good things in life. How about this? I'll send you a bigger tip. Enough for a really good meal. And in return maybe you can loosen that robe a little. Just a little peek. For your new friend, Lester. In my heart hammered against the ribs. Eto na. Yung more. Yung ki-adventurous part. Napatingin ako sa pinto ng kwarto namin. Si Eric natutulog. Anong gagawin niya kung malaman niya to? Guilt. Ang sakit sa dibdib. Pero yung offer. Enough for a really good meal. At yung pangako ng mas malaking tip. Serafina, how big tip are we talking about, Lester? The voice, when whispered it to myself, was shaking. Lester Wang 88, how about $200? $200. Natulala ako. Halos 10,000 piso. Sa isang gabi. Para lang sa tikaunting silip. Ang mga bayarin namin. Ang upa. Ang gamot ng nanay ko sa probinsya na hindi ko mapadalhan. Lahat yon nag-flash sa isip ko. I closed in my eyes. Para sa kanila. Para sa amin. Dahan-dahan, itinaas ko ang kamay ko patungo sa sintas ng robe ko. Ang bawat hibla ng katawan ko, sumisigaw ng ihuwag. Pero ang bawat hibla ng pangangailangan, bumubulong ng kisige na. Just as my fingers touched the silk, new notification. Hindi chat. Kundi isang malaking banner sa screen ko. Lester Wang 88 has sent you $200 tip. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi pa ako gumagalaw, hindi ko pa tinatanggal ang robe, pero nagpadala na siya. Lester Wang 88, there you go, Serafina. For being honest with me about the noodles. And for being brave enough to be here tonight. You don't have to do anything you're not comfortable with. Your company is enough for me. For now. Go buy yourself that steak. Hindi ako makapagsalita. Nakatitig lang ako sa screen, sa mga salita niya, $200. Walang kapalit na, show. Para lang sa pagiging di ako. O pagiging si Serafina. A strange mix of emotions flooded me. Relief, na hindi ko kinailangang ituloy. Confusion, kung bakit niya ginawa yun. At isang maliit, nakakabagabag na kilig.
Hindi dahil sa pera this time. Kundi dahil sa kabaitan niya. Sa pag-unawa niya. Serafina, Lester. I don't know what to say. Thank you. From the bottom of my heart. Lester Huang 88, you're welcome, Serafina. Now, tell me what kind of steak do you like? And just like that, the tension broke. Nagpatuloy kami sa pag-uusap pero this time mas gumaan. Parang magkaibigan nga. Isang kaibigang nagbibigay ng $200. Pagkatapos ng halos 2 oras, nagpaalam na si Lester. I'll see you tomorrow night, Serafina. Same time. Yes, Lester. I'll be here. Pagka-log off niya, napasandal ako sa upuan. Nanginginig pa rin ako, pero this time, may ngiti na sa labi ko. Tiningnan ko ang virtual wallet ko, $235. Sa unang gabi pa lang. Mabilis kong isinara ang laptop. Tinanggal ang makeup. Hinubad ang robe. Bumalik ako sa pagiging si Cindy. Pero alam ko may nagbago na. May isang lalaki sa screen na may $. At ang lalaking yun, binigyan ako ng pag-asa. At ng isang sikretong kailangan kong itago ng mabuti. Sige, tuloy natin ang kwento. Ang $235 mula sa unang gabi ko bilang si Serafina, parang naging magic wand. Kinabukasan, maaga akong nagtungo sa palengke. For the first time in months, hindi ko na kailangang magbilang ng bawat sentimo. Nakabili ako ng sariwang isda, karne, gulay at prutas. Nakabili pa ako ng paboritong kape ni Eric, yung medyo mahal na dati ay tinititigan lang namin sa grocery. Pag-uwi ko, parang may fiesta sa bahay. Ang bango na niluluto ko, ang saya ng pakiramdam. Wow, babe! Parang ang swerte natin ngayon, sabi ni Eric, halatang-halata ang tuwa sa boses niya nang makita ang nakahain sa lamesa. Nagbonus ka ba ulit sa convenience store? O baka naman nanalo ka sa loto, biro niya. Napalunok ako. Ito na naman ang takot na baka mabuking. Baby. May extra commission lang. Alam mo na, sipag at tiyaga, sabi ko, trying to sound as casual as possible. Umiti ako ng pilit at mabilis na iniba ang usapan. Guilt. Parang may maliliit na tinik na tumutusok sa puso ko sa bawat kasinungalingang lumalabas sa bibig ko. Pero ang ngiti ni Eric habang kumakain kami ng masarap na hapunan, ang kislap sa mga mata niya na matagal ko nang hindi nakikita, para bang nagiging pampamanhid yun sa konsensya ko. Para sa kanya to, para sa amin to, bulong ng isang bahagi ng isip ko. At gabi-gabi, pagkatapos kong patulugin si Eric, ang sala namin ay nagiging munting entablado ni Serafina. At si Lester Huang, palaging naroon, naghihintay. Our nightly sessions became routine. Hindi na lang siya basta customer. Naging confidential. He would ask about din a day, not as Serafina, but as the woman behind the screen. Nagkukwento ako tungkol sa mga simpleng bagay, yung matandang babae na tinulungan kong tumawid, yung asong kalye na binigyan ko ng tinapay. At siya, nakikinig lang o nagtatype ng mga encouraging words. Minsan, nagpapatugtog siya ng classical music. Minsan, nagbabasa siya ng tula. His voice, through the laptop speakers, was calm and soothing. It was a strange kind of intimacy, this connection we had through a screen. At ang key tips. Tuloy-tuloy pa rin. Minsan $50, minsan $100. Hindi na niya ako pinipilit na mag-show. He seemed content just talking to me, listening to me. Parang binabayaran niya ako para lang sa kumpanya ko. Dahil kay Lester, unti-unti nababayaran namin ang mga utang namin. Nakabili ako ng bagong damit para kay Eric, para presentable siya sa mga job interviews niya na sunod-sunod na ulit. Nakakapagpadala na ako ng regular na sustento sa nanay ko sa probinsya. Ang bigat sa dibdib ko, unti-unting nababawasan. Pero kasabay ng paggaan ng bulsa, bumibigat naman ang sikreto ko. Nagsimula nang mapansin ni Eric ang mga pagbabago. Babe, bakit lagi ka nang puyat? Tanong niya isang umaga, habang nagkakape kami. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa mga mata niya. At napansin ko, lagi ka na lang naka-makeup kahit dito lang sa bahay. Dati, pulbos lang, okay na sayo. Natigilan ako. Nga.
Minsan, pagkatapos ng session namin ni Lester, sobrang pagod na ako para magtanggal pa ng makeup. O minsan, sinasadya ko na, para masanay na rin ako sa ilok ni Serafina. Ah, wala to, babe, sagot ko, umiiwas ng tingin. Nag-i-experiment lang ako sa makeup. Saka, alam mo na, sa convenience store, kailangan presentable. Another lie. Ang dali na lang magsinungaling ngayon. Nakakabisa ko na yata. Hiya. Isang gabi, naabutan niya akong nag-aayos sa harap ng salamin sa banyo. Nakasuot ako ng isa sa mga medyo revealing kina 90s na bigay ni Maya. Hindi ko na malaya nagising pa pala siya. Cindy. Anong suot mo yan? Tanong niya, ang boses naguguluhan. Kitang-kita ko ang selos na biglang sumilay sa mga mata niya. Saan ka pupunta ng ganyan ang suot? Yin my heart leaped to my throat. Takot. Anong sasabihin ko? Ah, wala, babe. Mainit lang kasi. Saka. Di ba sabi mo magpaganda naman ako minsan? As tried to laugh it off, pero nanginginig ang boses ko. Lumapit siya, tinitigan ako mula ulo hanggang paa. Ang mga mata niya, mapanuri. Hindi ka naman ganito dati, Cindy. May iba ba? Ano ka ba, Eric? Wala, ano? Ikaw lang, no? Niyakap ko siya ng mahigpit, pilit na pinapakalma ang sarili ko, at siya. Pagod ka lang siguro. Matulog na tayo. Pero alam ko, hindi siya kumbinsido. Simula noon, mas naging mapagmatsyag na siya. Napapansin niya ang bawat kilos ko. Madalas, paggising ko sa umaga, makikita ko siyang nakatitig sa akin, na para bang sinusubukan niyang basahin ang nasa isip ko. Minsan, bigla na lang siyang sisilip sa sala kapag naglalaptopi ako, kunwari may kukunin. Alam kong nagsisimula na siyang maghinala. Ang dating tahimik naming bahay na puno ng tensyon. Ang mga ngiti naging pilit. Ang mga yakap naging malamig. May tinatago ka ba sa akin, Cindy? Diretsahan niyang tanong isang gabi, habang nakahiga na kami. Ang boses niya, seryoso. Umiling ako, hindi makatingin sa kanya. Wala, Eric. Ano naman ang itatago ko? Guilt, guilt, guilt. Parang sasabog na ang dibdib ko. Pero hindi ko kayang umamin. Natatakot ako. Natatakot akong baka iwan niya ako. Natatakot akong baka masira ang lahat ng pinaghirapan kong itago. At higit sa lahat, natatakot akong mawala ang tulong ni Lester na siyang bumubuhay sa amin ngayon. Kaya pinili kong magsinungaling pa. Mas malalim na kasinungalingan. Dahil kailangan kong magtrabaho ng mas matagal para mas malaki ang kitain, nagdahilan akong kumuha ako ng part-time job bilang online customer service agent para sa isang EC company na US-based. Kaya daw gabi ang shift ko hanggang madaling araw. Talaga, babe? Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Tanong ni Eric. May kaunting saya sa boses niya, pero may duda pa rin. Surprise sana. Saka, probationary pa lang naman. Ayokong pangunahan, sagot ko. Okay lang ba sa'yo iyon? Baka mapagod ka masyado. May trabaho ka na sa umaga, tapos sa gabi pa ulit. Kaya ko to, babe. Para sa atin. At sa pagkakataong yun, may katotohanan ang sinabi ko. Para nga naman sa amin yun. Kahit na ang paraan ay lihim at mali. Pumayag siya, pero alam kong hindi siya kampante. Madalas, paggising niya sa madaling araw para uminom ng tubig, makikita niya akong nasa harap pa rin ng laptop, nagtatrabaho. Nakikita niya akong nakaayos, minsan, medyo daring ang suot na pang-itaas, para kay Lester, syempre. Inventory check lang, babe, sabi ko isang beses nang makita niya akong may hawak na listahan, gawa-gawa ko lang, habang naka-video call, kay Lester, na naka-mute at naka-off ang cam niya, pero alam kong nanonood. Kailangan naka-video kami para sure ng boss namin nagising pa kami. He just nodded, pero ang mga mata niya, puno ng hindi masabi. Selos. Takot. Nararamdaman ko. At nasasaktan ako na nasasaktan ko siya. Isang beses, habang inagtatrabahon ako, hindi ko na malaya na nakatulog pala ako sa sofa. Nagising na lang ako nang maramdaman kong kinukumutan ako ni Eric. Pagmulat ko, nakita ko siyang nakatitig sa screen ng laptop ko na naiwan kong bukas.
Sa screen, nakadisplay ang chat window namin ni Lester, pero mabilis kong na-minimize yun bago pa niya makita ng malinaw. Sino yun? Tanong niya, ang boses, malamig. Ah, boss ko. Nag-message lang. Pinapatulog na ako, palusot ko, habang pinapatay ang laptop. Hindi siya umimik. Pero ang titig niya, parang tumatago sa kaluluwa ko. Ang lihim ko sa gabi, unti-unti nang nagiging isang malaking halimaw na sumisira sa relasyon namin. Ang pera ni Lester, nagbibigay ng ginhawa sa aming pamumuhay, pero nagiging laso naman sa aming pagsasama. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kayang itago to, pero sa ngayon, kailangan kong magpatuloy. Dahil si Serafina, at ang pera mula kay Lester, ang tanging kumakalinga sa amin sa gitna ng kawalan. Kahit na ang kapalit nito ay ang unti-unting pagkawasak ng tiwala ng lalaking pinakamamahal ko. Ang mga sumunod na linggo, parang naglalakad ako sa manipis na yelo. Bawat kilos ko, kalkulado. Bawat salita ko, pinag-iisipan. Ang takot na mabuking ay parang aninong laging nakabuntot sa akin. Si Eric, mas naging tahimik, mas mapagmatsyag. Ang dating masayang kulitan namin, napalitan ng mga ilangan at mga hindi masabi-sabing mga tanong na nakabitin sa hangin. Gabi-gabi, sa harap ng laptop, si Serafina pa rin ang reyna. Si Lester, tapat pa rin sa aming nightly sessions. Ang pera, tuloy-tuloy pa rin. Nakabili na kami ng bagong ref, second hand pero mas malaki kaysa dati. Nakakapag-grocery na kami nang hindi na puro instant noodles at delata ang laman ng basket. Minsan, nag-o-order pa kami ng pizza, bagay na dati ay pangarap lang. Ang galing mo talaga dumiskarte, babe, sabi ni Eric isang gabi, habang kumakain kami ng pizza. May ngiti sa labi niya, pero ang mga mata niya, may bahid pa rin ang lungkot ng pagdududa. Itong online job mo, malaki talaga ang naitutulong. Siyempre, baby. Para sa'yo, para sa pamilya natin, sagot ko, pilit na pinapasigla ang boses. Pero sa loob-loob ko, dinudurog ako ng guilt. Kung alam lang niya kung anong idiskarte ang ginagawa ko. Isang gabi, Biyernes. Medyo pagod ako galing sa convenience store. Pero kailangan kong pumasok bilang si Serafina. Malapit na ang bayaran ng upa at kailangan ko ng malaking tikita ngayong gabi. Babe, mauna ka nang matulog, ha? Medyo marami akong tatapusin ngayon. Peak season kasi sa VH, sabi ko kay Eric, hinalikan siya sa noo. Tumango lang siya, hindi tumitingin sa akin. Pumasok siya sa kwarto. Akala ko, matutulog na siya. Nag-ayos ako sa banyo. Makeup. Konting ayos sa buhok. Sinuot ko ang paborito ni Lester na pulang silk robe. Huminga ako ng malalim. Kaya mo to, Cindy. Para sa upa. Umupo ako sa harap ng laptop sa sala. Nag-log in. And there he was, Lester Wang 88, waiting. Lester Wang 88, good evening, give a radiant Serafina. You look exceptionally beautiful tonight. Is there a special occasion? Umiti ako sa kamera. Serafina, just feeling a little extra tonight, Lester. Maybe it's because it's Friday. Nag-chat kami, nagtawanan. He asked me to sing for him. Medyo sintonado pero pinagbigyan ko. He sent us $50 tip. Then he asked me to dance a little, just as way, my dear. I did. Another $50 tip. Ang saya-saya ko. Mukhang aabot ako sa target ko para sa upa. Then, he asked. Lester Wang 88, Serafina, my love, would you do that special thing I like tonight? The one where you slowly untie your robe. I'll make it worth your while, $300. Napalunok ako, $300. Malaking pera. Pero, yun na iyon. Ang pagtanggal ng robe. Ang pagpapakita ng katawan ko kahit nakalinggeri pa. Serafina, for you, Lester anything. I typed, trying to sound seductive, kahit na sa loob-loob ko, kinakabahan ako. Dahan-dahan, itinaas ko ang mga kamay ko sa sintas ng robe. Umiti ako sa kamera. Pinaglaruan ko muna ang sintas, teasing him. This was part of the act. Part of the show. Anong-anong ginagawa mo, Cindy? Ang boses na iyon. Malamig. Matigas.
galing sa likuran ko. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Nanigas ako sa kinaupuan ko. Dahan-dahan akong lumingon. Si Eric. Nakatayo sa may pintuan ng sala, nakapamewang. Ang mukha niya, hindi ko maipinta. Isang halo ng gulat, galit at hindi makapaniwalang sakit. Ang mga mata niya, nakatutok hindi sa akin, kundi sa laptop screen kung saan kitang-kita ang mukha ko bilang si Serafina, ang chat window namin ni Lester, at ang huling request nito. Eric. Baby D. Nanginginig ang boses ko. Hindi ko alam ang sasabihin. Nahuli na ako. Sa akto. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang niya, parang isang malakas na dagundong sa dibdib ko. Tumigil siya sa likuran ko. Ramdam ko ang init ng galit niya. Sino-sino iyang kausap mo? Tanong niya, ang boses, nanginginig sa pinipigilang emosyon. Sa laptop screen, nakita kong nag-type si Lester. Lester 88, Serafina. Is everything alright? Who is that? Hindi ko alam kung anong gagawin. Anong isasagot ko kay Eric? Anong isasagot ko kay Lester? Parang nahati ang utak ko. Sagutin mo ako, Cindy, sigaw ni Eric, at sa unang pagkakataon, narinig ko ang pagkabasag sa boses niya. Sino iyang putangin ng Lester Huang na iyan? At bakit ka nakaganyan? Ano tong ginagawa mo? Napatayo ako. Humarap ako sa kanya. Ang luha, nagsisimula ng mamuo sa mga mata ko. Eric, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag? Umiling siya, isang mapait na tawa ang kumawala sa labi niya. Anong ipapaliwanag mo, Cindy? Na iyong asawa ko, nagbebenta ng katawan online. Na iyong online job mo, eto pala? Pagpapakita ng katawan mo sa ibang lalaki para sa pera. Ang bawat salita niya, parang matutulis na kutsilyong sumasaksak sa puso ko. Ang galit niya, ramdam na ramdam ko, nakakapas. Eric, hindi sa ganun di. Nautal kong sabi habang sunod-sunod nang tumutulo ang mga luha ko. Kailangan natin ng pera. Pera, sigaw niya ulit, at this time, may halong pait at pangutya. Kaya nagkaganito ka dahil sa pera? Akala ko ba okay na tayo? Akala ko ba kaya natin to nang magkasama? Bakit hindi mo sinabi sa akin, Cindy? Bakit kailangan mong gawin to ng patago? Lumapit pa siya. Nakita ko ang panginginig ng mga kamay niya, ang pamumula ng mga mata niya. Sakit. Ang sakit na nakikita ko sa kanya, doble ang balik sa akin. Ako ang may kasalanan. Ako ang nanloko. Natakot ako, Eric. Sabi ko, humihikbi. Natakot akong baka hindi mo maintindihan na baka iwan mo, Cody. Iwan ka. Tumingin siya sa akin na para bang hindi niya ako kilala. Cindy, asawa kita. Sa tingin mo ba, mas gugustuhin kong maghirap tayo kaysa makita kang ganito? Ha? Sumagot ka. Hindi ako makasagot. Ang mga salita ayaw lumabas sa bibig ko. Niyakap ko ang sarili ko, nanginginig sa takot at hiya. Sa laptop, patuloy ang pag-type ni Lester. Lester Huang 88, Serafina, please tell me what's wrong. I'm worried. Do you need help? Nakita ni Eric ang screen. Mabilis siyang lumapit sa laptop at walang sabi-sabing isinara ito ng malakas. Ang tunog ng pagkalabog parang hudyat ng katapusan. Tapos na, Cindy, sabi niya, ang boses, malamig na ngayon, walang emosyon. Tapos na ang mga kasinungalingan mo. Tumalikod siya. Naglakad papunta sa kwarto namin. Akala ko, susumbatan pa niya ako, sisigawan pa. Pero hindi. Kinuha niya ang wallet niya sa ibabaw ng drawer, ang cellphone niya, at ang susi ng motor na matagal na naming hindi nagagamit dahil wala kaming pambili ng gasolina. Eric, saan ka pupunta? Tanong ko habang humahagulgol. Eric, parang awa mo na, mag-usap tayo. Huminto siya sa may pintuan. Hindi siya lumingon. Wala na tayong kailangang pag-usapan pa, Cindy. Malinaw na sa akin ang lahat. Eric, please D. Nakakahiya ka, sabi niya, ang bawat salita, mabigat, tumatagos. Akala ko, iba ka. Akala ko, matatag ka. Pero nagpadala ka sa tukso. Pinalit mo ang dignidad mo sa pera.
At pagkatapos noon, lumabas na siya ng pinto. Isinara niya ito ng marahan, pero ang tunog noon, mas masakit pa kaysa sa malakas na kalabog. Naiwan akong mag-isa sa sala. Nakatayo, tulala, basang-basa ng luha. Ang pulang robe, parang apoy na sumusunog sa balat ko. Ang makeup sa mukha ko, nagkalat na. Ako si Cindy, pero ako rin si Serafina. At ngayong gabi, pareho silang nawasak. Narinig ko ang tunog ng motor ni Eric na pinaandar. Palayo ng palayo. Napaupo ako sa sahig, napahagulhol ng malakas. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Nawala na siya. Iniwan na niya ako. Dahil sa ginawa ko. Dahil sa mga kasinungalingan ko. Dahil sa pera. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na umiiyak doon. Ang alam ko lang, ang dibdib ko, parang sasabog na sa bigat. Maya-maya, napansin ko ang cellphone ko na nasa mesa. Kinuha ko yun. Nanginginig ang mga kamay ko habang nagdadayal ang numero ni Maya. Siya lang ang alam kong makakaintindi. O baka naman, siya lang ang alam kong hindi ako husgahan agad. Sis, sagot ni Maya halatang nag-aalala. Malamang, nag-message na si Lester sa kanya. Maya si Eric nalaman na niya. Sabi ko, sa gitna ng mga hikbi. Iniwan na niya ako di. Ano? Oh my God, sis. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Wag na, Maya. Okay lang ako. I mean, hindi ako okay, pero kailangan ko lang mapag-isa. Sis, anong nangyari? Paano niya nalaman? Kinuwento ko sa kanya ang lahat, habang patuloy sa pag-iyak. Si Maya, nakikinig lang, paminsan-minsan ay nagbibigay ng mga salitang pampalubag loob. Kasalanan ko to, Maya. Sobra akong nagpadala. Sis, wag mong sisihin ang sarili mo ng todo, sabi ni Maya. May pagkakamali ka. Pero ginawa mo iyon dahil sa sitwasyon. Dahil sa pangangailangan. Pero iniwan na niya ako. Hayaan mo muna siyang magpalamig, sis. Baka nagulat lang iyon. Mahal ka nun, sigurado ako. Babalik din iyon. Sana nga. Sana nga tama si Maya. Pagkatapos naming mag-usap, napatingin ako sa labas ng bintana. Madilim. At biglang kumidlat, sinundan ng malakas na kulog. Tapos, bumuhos ang malakas na ulan. Parang nakikidalamhati ang langit sa akin. Si Eric. Nasaan kaya siya ngayon? Sa gitna ng malakas na ulan. Basang-basa. Malamig. At galit na galit sa akin. Ang imahe niya, ang mukha niyang puno ng sakit at pagkadismaya, hindi maalis sa isip ko. Paulit-ulit. Parang sirang plaka. Ang dating Cindy na asawa ni Eric, ang babaeng nangako sa kanya ng habang buhay na pagmamahal sa harap ng altar, ngayon ay isang babaeng sinungaling, isang babaeng nagtaksil sa tiwala niya. At si Serafina, ang babaeng nagbigay sa amin ng pansamantalang ginhawa. Isa lang siyang ilusyon. Isang karakter na ginamit ko para takasan ang realidad. Pero ngayon, ang realidad, sinampal ako ng malakas. Nasa harapan ko ang asawa ko kanina. At sa isang iglap, nawala siya. Dahil sa akin. Dahil sa lihim ko. Dahil sa lalaki sa screen na may $. Ang ulan sa labas, parang walang tigil. Katulad ng mga luha ko. Ang buong magdamag, para akong bangkay na naglalakad sa loob ng maliit naming apartment. Ang bawat sulok, nagpapaalala sa akin ni Eric. Ang unan niya sa kama na naamoy ko pa rin ang paborito niyang fabric conditioner. Ang lumang t-shirt niya na nakasampay sa likod ng pinto. Ang tasa ng kape niya na hindi pa nahugasan. Lahat, parang sumisigaw ng pangalan niya, ng mga alaala naming dalawa. Paulit-ulit kong tinitingnan ang cellphone ko, umaasang magte-text siya, tatawag, magpaparamdam. Pero wala. Blanko. Ang tanging laman lang ng inbox ko ay mga mensahe ni Maya, tinatanong kung okay lang ba ako, at ilang missed calls mula sa isang unknown number, malamang si Lester, sinusubukang kontakin si Serafina. Hindi ko sinasagot. Ayoko munang makausap ang sino man sa kanila. Ang gusto ko lang, si Eric. Ang ulan sa labas, hindi pa rin tumitila. Ang bawat patak, parang karayom na tumutusok sa puso kong nagdurugo na. Takot. Lungkot. Pagsisisi. Ang mga emosyong to, naghahalo-halo, nilalamon ako ng buo.
hindi ko na natiis. Kailangan ko siyang hanapin. Kailangan ko siyang makausap. Kailangan kong humingi ng tawad kahit na alam kong baka huli na ang lahat. Nagsuot ako ng jacket, kinuha ang payong na sira-sira na ang isang tadyang, at lumabas ng apartment. Ang hangin, malamig, humahampas sa mukha ko, kasabay ng ulan. Basang-basa na ako agad, pero wala akong pakialam. Saan ko siya hahanapin? Saan siya pupunta? Wala naman siyang ibang kamag-anak dito sa Maynila. Ang mga kaibigan niya? Baka kila Marco ang best friend niya. Naglakad ako sa gitna ng ulan, papunta sa kanto kung saan may sakayan ng jeep. Ang mga lansangan halos walang tao. Ang mga ilaw sa poste, malalabo, parang mga matang lumuluha. Bawat sasakyang dumadaan, pinagmamasdan ko, umaasang makikita ko ang motor niya, o siya mismo. Pero wala. Sumakay ako ng jeep papunta sa lugar nila Marco. Ang biyahe, parang walang katapusan. Ang mga pasahero, kanya-kanyang mundo. Ako, nakatingin lang sa labas, sa mga patak ng ulan na dumadaloy sa bintana, parang mga luha. Pagbaba ko sa tapat ng bahay nila Marco, halos hating gabi na. Nakakahiya man, naglakas loob akong kumatok. Si Tita Elena, nanay ni Marco, ang nagbukas. Nagulat siya nang makita ako, basang-basa, mukhang kawawa. Cindy, iha. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagpapaulan? Tanong niya, halatang nag-aalala. Si Eric po, tita. Nandito po ba siya? Tanong ko, nanginginig ang boses sa ginaw at kaba. Umiling si Tita Elena. Wala, iha. Hindi siya pumunta dito. May problema ba kayo? Napayuko ako. Ang huling pag-asa ko, nawala. Wala po, tita. Nag-aalala lang po ako, hindi pa po kasi siya umuuwi. Naku, iha. Baka naman may pinuntahan lang. Huwag kang mag-alala, uuwi din yun. Gusto mo bang pumasok muna? Magpatuyo ka. Huwag na po, tita. Salamat po. Uuwi na lang din po ako. Baka nandoon na siya. Nagpaalam ako kahit alam kong nagsisinungaling na naman ako. Saan pa ako pupunta? Naglakad ako pabalik walang direksyon. Ang ulan lalo pang lumakas. Ang payong ko tuluyan ng nasira, binitawan ko na lang sa tabi ng daan. Wala na akong pakialam kung magkasakit ako. Mas masakit pa ang nararamdaman ko sa loob. Napadaan ako sa isang maliit na simbahan. Bukas pa ang pinto. Pumasok ako. Umupo ako sa isa sa mga bangko sa likuran. Walang tao. Tanging ang imahe lang ni Jesus sa krus ang nakikita ko sa dilim. Napaluhod ako. Umiyak ako ng umiyak. Diyos ko, patawarin niyo po ako. Bulong ko. Kasalanan ko po ang lahat. Patawarin niyo po ako. Patawarin sana ako ni Eric. Ibalik niyo po siya sa akin. Hindi ko alam kung gaano ako katagal doon, nakaluhod, nagdarasal, umiiyak. Nang medyo kumalma na ako, tumayo ako. Medyo humina na rin ang ulan. Kailangan ko nang umuwi. Baka sakaling umuwi na nga si Eric. Pagdating ko sa apartment, nadatnan ko itong madilim pa rin, tahimik. Wala siya. Ang pag-asa ko, unti-unti na namang namamatay. Basang-basa, nilalamig, at pagod, napahiga na lang ako sa sofa. Hindi ko na namalayan, nakatulog na pala ako. Nagising ako sa malakas na tunog ng cellphone ko. Kinapa ko ito sa bulsa ng jacket ko. Si Maya ang tumatawag. Sinagot ko. Sis, nasaan ka na? Kanina pa kita tinatawagan. May balita na ba kay Eric? Boses niya, puno ng pag-aalala. Wala pa, Mayad. Sagot ko, ang boses, paos. Kagagaling ko lang sa labas, hinanap ko siya. Pero wala. Sis, may tumawag sa akin kanina. Isang hospital. Natigilan ako. Hospital. Anong sabi, Maya? Kinakabahan ako. Sobra. Tinanong kung kilala ko daw si Eric Manlapaz. Sabi ko. Tapos sinabi nila na naaksidente daw siya. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Ano? Naaksidente? Si Eric? Sis? Motorcycle accident daw. Sa may sulima, malapit sa may tulay. Madulas daw ang kalsada dahil sa ulan.
Dinala daw siya sa Lucas. Hindi ako makapagsalita. Ang mga luha ko, na akala ko'y naubos na, nagsimula na namang dumaloy. Si Eric na aksidente. Sis, are you still there? Tanong ni Maya. Maya. Pupuntahan ko siya, sabi ko, nanginginig ang buong katawan. Samahan na kita, sis. Hintayin mo ako. Huwag na, Maya. Ako na lang. Kaya ko to. Kailangan kong maging matatag. Para kay Eric. Mabilis akong nagbihis. Kahit nanginginig ang mga kamay ko, pinilit kong kumilos. Kinuha ko ang lahat ng perang naitabi ko mula sa tips ni Lester. Kailangan namin to. Sumakay ako ng taxi papuntang Lucas. Ang biyahe, parang isang masamang panaginip. Paulit-ulit kong dinarasal na sana, okay lang si Eric. Na sana, hindi malubha ang lagay niya. Ang guilt ko, mas lalo pang bumigat. Kung hindi kami nag-away, kung hindi siya umalis ng galit, hindi sana to mangyayari. Kasalanan ko to, lahat to, kasalanan ko. Pagdating ko sa ospital, nagmamadali akong pumunta sa emergency room. Nagtanong ako sa nurse. Miss, si Eric Manlapas po. Pasyente niyo po ba siya? Na motorcycle accident daw po. Tiningnan ng nurse ang logbook nila. Manlapaz, Eric. Yes, ma'am. Nasa HIF po siya ngayon. Kakaakyat lang. Hihiw. Intensive care unit. Nanlambot ang mga tuhod ko. Ano pong lagay niya? Kayo po ba ang asawa? Tanong ng nurse. Tumango ako. Opo. Ako po. Critical po ang kondisyon niya, ma'am. Severe head trauma. Multiple fractures. Ginagawa po namin ang lahat. Pero kailangan niyo pong maging matatag. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig ko. Critical. Head trauma. Ang Eric ko. Pinapunta ako ng nurse sa EFIC waiting area. Doon, nakita ko si Marco, ang best friend ni Eric, kausap ang isang doktor. Lumapit ako. Marco D. Tawag ko. Lumingon si Marco. Ang mukha niya, puno ng lungkot at awa. Cindy G. Niyakap niya ako. Condolence. I mean, I'm so sorry for what happened. Anong nangyari, Marco? Paano mo nalaman? Tumawag sa akin si Tita Elena mo. Sinabi niyang hinahanap mo daw si Eric. Nag-alala ako kaya tinawagan ko ang cellphone niya. Isang pulis ang sumagot. Sinabi niya na naaksidente si Eric. Kaya pumunta agad ako dito. Ang doktor humarap sa akin. Eric Manlapas? Opo, Doc. I'm Geek Ramirez, ang attending physician ni Eric. I'm sorry, but your husband is in very serious condition. Nagkaroon siya ng brain hemorrhage due to the impact. We were able to stabilize him for now, but he's in a coma. We need to observe him closely for the next 24 to 48 hours. These are very crucial hours. Coma. Parang kutsilyong bumaon sa dibdib ko. Si Eric, comatose. Dahil sa akin. Pwede ko po ba siyang makita, Dossie? Yes, but just for a few minutes. He needs to rest. Sinamahan ako ng nurse papasok sa At doon, nakita ko siya. Nakahiga sa kama, napapalibutan ng kung ano-anong makina na tumutunog. May tubo sa bibig niya. Ang mukha niya, puno ng mga galos at pasa. Ang dating Eric na malakas at masigla, ngayon, parang isang basag na manika. Napahawak ako sa bibig ko, pinipigilan ang hikbi. Lumapit ako sa tabi niya. Hinawakan ko ang kamay niya. Malamig. Eric. Bobby, andito na, Cody. Bulong ko. Gumising ka na, please. Patawarin mo na ko. Huwag mo akong iwan. Walang response. Nakapikit lang siya. Ang tanging maririnig ko lang ay ang tunog ng mga makina na sumusubaybay sa bawat pintig ng puso niya. Ang boses sa telepono kanina, ang boses ni Maya na nagsasabing na aksidente si Eric, parang bangungot na ayaw matapos. At ang pagsisisi ko, parang isang malaking bato na humihila sa akin pababa, sa pinakamadilim na parte ng aking buhay. Ang mga sumunod na araw ay parang isang mahabang, madilim na gabi na walang katapusan.
Ang bawat oras, hinihintay ko ang paggising ni Eric. Ang bawat tunog mula sa mga makina sa kinakabahan ako. Ang ospital ang naging tahanan ko. Natutulog ako sa mga upuan sa waiting area, naliligo sa banyo ng mga bisita, at kumakain ng kung anong tinapay o biskit na dala ni Maya o ni Marco. Si Maya, hindi ako iniwan. Siya ang naging takbuhan ko, ang balikat na iniiyakan ko. Siya ang nag-aasikaso ng mga papeles sa ospital, ang kumakausap sa mga billing, gamit ang perang naipon ko mula kay Lester. Ang perang dati nagdudulot sa akin ng guilt, ngayon siyang ginagamit ko para sa buhay ng asawa ko. Ang ironya, parang sampal sa mukha. Si Marco naman, laging dumadalaw, nagdadala ng pagkain, at kinakausap ang mga doktor para sa update. Alam kong galit siya sa akin. Hindi niya sinasabi pero nararamdaman ko. Sino ba namang hindi magagalit kung ang best friend mo ay nag-aagaw buhay dahil sa kasalanan ng asawa nito? Pero tiniis niya ang galit niya, para kay Eric, para sa akin. Ang mga magulang ni Eric, na nasa probinsya, hindi makapunta agad dahil sa travel restrictions at sa kakulangan na rin sa pera. Ako ang laging tumatawag sa kanila, nagbibigay ng update, pilit na pinatatatag ang boses ko kahit nasa loob-loob ko, durog na ako. Ang pighati nila, nararamdaman ko at doble ang sakit dahil alam kong ako ang dahilan. Sa bawat pagkakataong pinapayagan akong makita si Eric, kinakausap ko siya. Kahit hindi siya sumasagot, kahit nakapikit lang siya. Eric, Bobby gumising ka na, please ti. Bulong ko habang hawak ang kamay niya. Miss na kita. Miss ko na yung mga ngiti mo, yung mga yakap mo, kahit yung mga reklamo mo sa ulam. Lahat, miss ko na. Alam kong galit ka sa akin, Eric. At naiintindihan ko. Karapatan mong magalit. Ang dami kong kasalanan sa'yo. Nagsinungaling ako, niloko kita. Patawarin mo ako, Babe. Patawarin mo ako sa lahat. Ang mga luha ko, walang tigil sa pagpatak sa kamay niyang hawak ko. Pero mahal na mahal kita, Eric. Ikaw lang. Walang iba. Hinding-hindi ako magsasawang humingi ng tawad sa'yo. Gumising ka lang, bibigyan kita ng rason para patawarin ako. Aayusin natin to, pangako. Isang linggong walang pagbabago. Komatos pa rin siya. Ang sabi ng mga doktor, kailangan na naming magdesisyon. Kung itutuloy pa ba ang life support o bibitaw na. Parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Paano ako magdedesisyon ng ganun? Paano ko bibitawan ang lalaking pinakamamahal ko? Ang lalaking dahilan kung bakit ako humihinga? Hindi. Hindi ako papayag, sabi ko sa mga doktor, kay Maya, kay Marco. Lalaban si Eric. Magigising siya. Alam ko. Pero sa kaibuturan ng puso ko, natatakot ako. Paano kung hindi na nga? Paano kung pinapahirapan ko lang siya? Ang pagpapakumbaba sa harap ng isang sitwasyong wala na akong kontrol, yun ang pinakamahirap tanggapin. Isang gabi, habang nakaupo ako sa tabi ng kama ni Eric, pagod na pagod, halos hindi na maidilat ang mga mata ko sa antok at pag-iyak, naramdaman kong gumalaw ang mga daliri niya sa kamay ko. Napamulat ako. Eric? Dahan-dahan, nagmulat siya ng mga mata. Medyo malabo pa, pero nakatingin siya sa akin. Eric! Gising ka na. Napaiyak ako sa tuwa. Diyos ko, salamat. Salamat! Ngumiti siya ng bahagya. Isang napakahinang ngiti, pero para sa akin, yun na ang pinakamagandang ngiti sa buong mundo. Cindy. Bulong niya, ang boses, mahina, parang hangin lang. Babe, ako to, andito lang ako. Hinaplos ko ang mukha niya. Tubig, G. Mabilis akong tumawag ng nurse. Binigyan nila si Eric ng kaunting tubig gamit ang syringe. Nang makaalis ang nurse, tinitigan ulit ako ni Eric. Ang mga mata niya, may lungkot, pero may pagmamahal pa rin. Sorry, T. Bulong niya. Ako ang dapat mag-sorry, Eric. Ako. Sa lahat-lahat ng nagawa ko, di. Umiling siya ng bahagya. Ayokong mamatay nang may galit sa'yo, di. Natigilan ako. Anong sinasabi mo, Eric? Hindi ka mamamatay. Gagaling ka. Lalaban tayo. Umiti ulit siya, pero this time, may kasamang luha sa gilid ng mata niya. Pagod na ako, Cindy.
Hindi, Eric. Huwag mong sabihin yan. Nandito ako. Aalagaan kita. Mahal-mahal kita, Cindy. Lagi. Pumikit siya, parang inaanto. Mahal na mahal din kita, Eric. Huwag kang pipikit. Kausapin mo pa ako. Nagsimula na akong mataranta. Ang mga makina, biglang umingay, nagbibigay ng warning. Dumating ang mga doktor at nurses, pinalabas nila ako ng kwarto. Narinig ko silang sumisigaw ng mga medical terms na hindi ko maintindihan. Narinig ko ang tunog ng defibrillator. Napasandal ako sa pader sa labas ng AFI, nanginginig, umiiyak, nagdarasal. Si Maya at Marco dumating, niyakap ako. Ilang minuto pa, lumabas si Ike Ramirez. Ang mukha niya, seryoso. Lumapit siya sa akin. Len Rathman Lapaz. I'm very sorry. Ginawa namin ang lahat pero his heart gave out. We lost him. Parang nabingi ako. Nawala ang lahat ng tunog sa paligid ko. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na kabog ng dibdib ko at ang mga salitang paulit-ulit sa isip ko, we lost him. We lost him. Wala na si Eric. Napahagulhol ako ng malakas. Niyakap ako ni Maya. Si Marco, napaupo sa sahig, umiiyak din. Ang lalaking minahal ko. Ang asawa ko. Ang kasama ko sa hirap at ginhawa o dapat sana. Wala na. Iniwan na niya ako. Hindi ko siya napatawad. Hindi niya ako napatawad ng lubusan. Pero sa huling sandali niya, sinabi niyang mahal niya ako. At yun, kahit papaano, nagbigay ng kaunting hindi ko alam kung anong salita ang bagay. Siguro, isang maliit na piraso ng kapayapaan sa gitna ng naggangalit na bagyo sa puso ko. Pinapasok nila ako ulit para makita si Eric sa huling pagkakataon. Wala na ang mga tubo. Wala na ang mga makina. Tahimik na siyang nakahiga. Parang natutulog lang. Pero alam kong hindi na siya magigising. Hinawakan ko ang kamay niya. Malamig na. Hinalikan ko siya sa noo. Mahal na mahal kita, Eric. Paalam. Magkikita rin tayo ulit. Hintayin mo ako. Sa mga sumunod na araw, parang zombie akong kumikilos. Ang burol, ang libing. Ang daming tao. Ang daming nakikiramay. Pero pakiramdam ko, mag-isa lang ako sa mundo. Ang sakit, hindi maipaliwanag. Ang pagsisisi habang buhay ko nang dadalhin. Nawala ang lahat sa akin. Ang asawa ko. Ang mga pangarap namin. At isang parte ng sarili ko, namatay na rin kasama niya. Ang dating sigla ni Cindy, napalitan ng walang katapusang lungkot. Ang dating pag-asa, napalitan ng pighati. Ang dating pagmamahal, ngayon ay nababalot ng pangungulila. Hindi ko siya napatawad sa galit niya sa akin. Pero mahal ko pa rin siya. Sobra. At ang pagmamahal na iyon, ang magiging gabay ko sa pagharap sa bukas. Isang bukas na wala na siya. Isang bukas na kailangan kong harapin mag-isa. 2 taon. 2 taon na ang nagdaan mula ng gabing iyon, ang gabing kinuha si Eric sa akin, ang gabing naramdaman kong kasama niyang namatay ang isang malaking bahagi ng pagkatao ko. Ang orasan, tila ba bumagal ang pag-ikot, ang bawat segundo, isang paalala ng bigat ng aking pagkawala. Ang unang taon, isang malaking blanko. O mas tamang sabihin, isang malaking itim na butas. Nilamon ako ng lungkot na walang kapantay. Ang bawat paggising, isang pasakit. Ang bawat pagtulog, isang takas na hindi sapat. Ang imahe ni Eric sa FV, ang huling mga salita niya, ang tunog ng makinang huminto, lahat yon, parang sirang plakang paulit-ulit na tumutugtog sa isip ko. Ang pagsisisi, naging kaakibat ko sa bawat sandali. Kung sana lang. Ang mga salitang yun, naging mantra ko. May mga araw na tinititigan ko lang ang kisame, hinahayaang lamunin ng 4 na sulok ng kwarto ang mga hikbi ko. Ang mga damit ni Eric, hindi ko magawang itupi o itago. Niyayakap ko ang mga iyon sa gabi, hinahanap ang amoy niya, ang init niya, pero ang tanging nararamdaman ko lang ay ang lamig ng kanyang pagkawala. Ang mga paborito niyang pagkain, hindi ko na kayang lutuin. Ang mga lugar na dati naming pinupuntahan, hindi ko na kayang daanan. Si Maya ang naging bato ko. Siya ang sumalo sa bawat pagbagsak ko. Siya ang nagpupunas ng luha ko kahit na minsan wala na akong mailuha.
Siya ang nagpilit sa aking kumain kahit na ang pagkain ay parang buhangin sa bibig ko. At siya ang nagkumbinsi sa aking humingi ng tulong. Sis, hindi mo kailangang danasin to ng mag-isa. May mga taong gustong tumulong sa'yo. Ang therapy, isang mahirap na paglalakbay. Ang pagbubukas muli ng mga sugat na akala ko'y nagsisimula ng maghilom, masakit. Ang pagharap sa sarili kong mga pagkakamali sa mga desisyong pinagsisisihan ko, nakakahiya. Pero sabi ng therapist ko, si Dra. Santos, Cindy, ang pagtanggap ang unang hakbang sa paghilom. Tinuruan niya akong patawarin ang sarili ko. Isang konsepto na noong una ay parang imposible. Paano ko mapapatawad ang sarili ko kung ako ang dahilan ng lahat? Pero unti-unti natutunan ko. Natutunan kong hindi ako perpekto. Natutunan kong lahat tayo ay nagkakamali. At ang pinakamahalaga, natutunan kong ang pagmamahal ni Eric sa akin ay totoo, at hindi niya gugustuhing makita akong nagkakaganito. Si Lester Huang. Ang pangalan niya, minsan ay sumasagi pa rin sa isip ko. Isang paalala ng isang madilim na kabanata. Hindi ko siya hinanap. Hindi ko na inalam kung ano ang nangyari sa kanya. Ang pera na nanggaling sa kanya, ang perang ginamit para subukang iligtas si Eric, ay naging simbolo ng aking pagkakamali at ng desperasyon. Siguro, sa paraang iyon, nagkaroon ng ibang kahulugan ang perang iyon, hindi na lang pera para sa luho, kundi pera para sa buhay, kahit na hindi ito naging sapat. Nagsimula akong magtrabaho ulit. Isang maliit na coffee shop sa kanto, malapit sa apartment na nilipatan ko. Mas maliit, pero mas payapa. Ang pagtitimpla ng kape, ang pakikipag-usap sa mga customer, naging paraan para makalimot kahit pansamantala. Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga libro sa isang maliit na community library kung saan ako nag-volunteer tuwing day off, may isang aklat na nahulog. Isang aklat ng mga tula tungkol sa pag-ibig at pagkawala. Binuklat ko. At doon, sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang isang koneksyon. Naramdaman kong hindi ako nag-iisa sa aking nararamdaman. Nagsimula akong magsulat. Sa isang lumang notebook, gamit ang mumurahing ballpen. Isinulat ko ang lahat. Ang saya namin ni Eric noong mga unang taon. Ang mga pangarap naming simple pero puno ng pag-asa. Ang pagdating ng pandemya. Ang kawalan ng trabaho. Ang desperasyon. Ang pagpasok ni Serafina. Ang mga gabi ng kasinungalingan. Ang sakit ng pagkatuklas. Ang trahedya. Ang pagsisisi. Ang bawat salita, parang patak ng luhang natuyo. Ang bawat pahina, isang piraso ng pusong unti-unting nabubuo. Ang pagsusulat, naging paraan ko para maunawaan ang sarili ko, para mapatawad ang sarili ko, at para bigyang pugay ang alaala ni Eric. Isang kaibigan ni Maya na publisher ang nakabasa ng manuscript ko. Nagustuhan niya. At makalipas ang ilang buwan, ang mga salitang isinulat ko sa gitna ng aking pighati ay naging isang libro. Sa likod ng kumot. At iyon ang nagdala sa akin dito ngayon. 2 taon mula nang mawala si Eric. Nakatayo sa harap ng mga babaeng ito sa Women's Crisis Center. Ang ilan sa kanila, mga matay may bakas pa ng sariwang luha. Ang ilan, may tapang na sumisilay sa kabila ng mga pinagdaanan. Ang kwento ko po, sabi ko, habang hawak ang libro, ay hindi isang kwento ng perpektong pag-ibig o ng isang babaeng hindi nagkakamali. Isa po itong kwento ng isang ordinaryong tao na nagmahal, nasaktan, nagkamali at sinubukang bumangon. Ibinahagi ko sa kanila ang tungkol kay Eric, kung paano kami nagkakilala, ang mga masasayang sandali. Ibinahagi ko rin ang tungkol sa aming paghihirap, ang tukso at ang mga maling desisyon ko. Hindi ko itinago ang bahagi ni Serafina. Dahil alam kong mahalagang malaman nila na minsan, ang desperasyon ay nagtutulak sa ating gawin ang mga bagay na hindi natin inaakala. At ang pinakamahalaga, ibinahagi ko ang tungkol sa sakit ng pagkawala at ang mahirap na daan patungo sa pagpapatawad sa sarili. Ang pagkawala ng isang minamahal, sabi ko, ang boses ko, medyo nanginginig pa rin sa alaala, ay isang sakit na walang katumbas. Ang pagsisisi, isang pasa na napakabigat dalhin. Pero natutunan ko po na sa kabila ng lahat ng sakit, ng lahat ng pagkakamali, may pag-asa pa rin. May buhay pa sa likod ng lahat ng ito. Pagkatapos ng aking pagsasalita, may ilang sandaling katahimikan. Tapos, isa-isang nagsitayuan ang mga babae, pumalakpak.
May mga ngumingiti sa akin, may mga tumatango, may mga umiiyak pa rin pero may bagong kislap sa kanilang mga mata. Pagbabago. Ito ang bunga ng pagbabahagi. Isang babae, medyo may edad na, ang lumapit. Maraming salamat, iha, sabi niya, hinawakan ang kamay ko. Ang tapang mo. Ang kwento mo nagbigay sa akin ng lakas. Isang mas batang babae naman, marahil ay kaedad ko noong nagsisimula pa lang ang mga problema namin ni Eric, ang yumakap sa akin. Akala ko, ako lang. Akala ko, wala ng pag-asa. Pero dahil sa'yo, Ate Cindy, nakikita ko na mailiwanag pa pala. Ang kapayapaan na naramdaman ko sa mga sandaling iyon, hindi kayang tumbasan ng kahit anong halaga. Ang sakit na nakaraan, hindi na siguro tuluyang mawawala. Mananatili itong isang pilat, isang paalala. Pero hindi na ito ang magdidikta ng aking kinabukasan. Nang matapos ang lahat, lumapit si Maya, may dalang isang maliit na bouquet ng puting rosas. Alam mo, sis, sabi niya, habang nakangiti, kung nakikita ka lang ni Eric ngayon, sigurado akong sasabihin niya, yan ang asawa ko. Matapang at maganda. Natawa ako, kasabay ng pagtulo ng ilang butil ng luha. Salamat, sis. Sa lahat. Walang anuman. Basta para sa'yo. Bago kami umuwi, dumaan muna kami sa puntod ni Eric. Naglagay ako ng mga puting rosas. Umupo ako sa damuhan, hinaplos ang malamig na marmo ng kanyang lapida. Hi, babe, bulong ko. Kamusta ka na dyan? Ako, eto, unti-unti nang natututong umiti ulit. Medyo mahirap pa rin pero kinakaya ko. Para sa'yo. Para sa atin. Nagkwento ako sa kanya tungkol sa libro, tungkol sa mga babae sa center. Parang dati lang, noong magkasama pa kami, nagkukwentuhan tungkol sa aming araw. Alam mo, Eric, minsan, naiisip ko pa rin si Serafina. Hindi na dahil sa galit o pagsisisi. Kundi dahil siguro, kung hindi dahil sa kanya, sa mga pagkakamaling dala niya, hindi ko matututunan ang mga aral na natutunan ko ngayon. Hindi ako magiging kasing tatag ko ngayon. May mga gabi akong nilamon ng dilim pero natutong manalangin. Natutong tumayo. Natutong mabuhay muli. At natutunan kong patawarin ang sarili ko para na rin sa'yo. Mahal na mahal pa rin kita, Eric. At hinding-hindi magbabago yun. Pero kailangan ko nang magpatuloy. May buhay pa sa likod ng lahat ng sakit na ito. At haharapin ko yun. Tumayo ako. Pinagpagan ang damit ko. Tumingala ako sa langit. Ang araw, dapit hapon na. Ang mga ulap may kulay ginto at rosas. Maganda. Payapa. Kasama si Maya, naglakad kami palayo. Isang bagong kabanata ang naghihintay. Isang kabanatang isusulat ko ng may pag-asa, tapang at pagmamahal. Ang alaala ni Eric, mananatili sa puso ko, hindi bilang isang multo ng nakaraan, kundi bilang isang bituin na gagabay sa akin sa hinaharap. Ang buhay parang isang kumot. Minsan, magulo. Minsan, may mga mansa na hindi na matanggal. Pero sa likod ng bawat tupi, sa likod ng bawat hibla, laging may kwento ng pag-ibig, ng pag-asa, at ng walang katapusang posibilidad ng pagbabago. At ang kwento ko, ngayon palang ulit nagsisimula. Mahal kong mga mambabasa. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa kwento ni Cindy at Eric sa Isa Likod ng Kumot. Ang bawat kabanata, bawat emosyon, bawat desisyon ng mga karakter, lahat yan ay nabuo hindi lang ng aking imahinasyon, kundi pati na rin ang inspirasyong dulot ng pag-asang makapaghatid ng isang makabuluhang salaysay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko maiwasang maramdaman ang bigat ng mga pinagdaanan ni Cindy. Ang kanyang takot, hiya, pagsisisi, at ang pagnanais na maitama ang lahat. Naramdaman ko ang sakit ni Eric, ang kanyang pagkadismaya, at ang pagmamahal na nanatili sa kabila ng lahat. Naging isang emosyonal na paglalakbay ito para sa akin bilang manunulat, isang paalala na ang buhay ay puno ng mga pagsubok na humuhubog sa ating pagkatao. Ang sa likod ng kumot ay higit pa sa isang kwento ng pag-ibig na nasubok. Ito ay isang salamin ng ating lipunan, kung saan ang desperasyon ay maaaring magtulak sa atin sa mga desisyong hindi natin inaasahan. Isa itong paalala tungkol sa kahalagahan ng tapat na komunikasyon, ng pag-unawa, at higit sa lahat, ng pagpapatawad, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili.
Ang pinakamahalagang mensahe na nais kong iparating ay ang pag-asa. Na kahit gaano pa tayo kadapa, gaano man kadilim ang ating pinagdaanan, laging mailiwanag na naghihintay. Na ang bawat pagkakamali ay isang aral, at ang bawat pagtatapos ay maaaring maging isang bagong simula. Ang pagbabago ay laging posible hanggat tayo ay handang humarap, matuto at magmahal muli. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, nagbigay ng aral, o simpleng nagparamdam sa inyo na hindi kayo nag-iisa sa inyong mga laban, lubos ko itong ikagagala. Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at kakilala. At kung mayroon kayong mga saloobin, mga realisasyon, o kahit simpleng komento, huwag kayong mag-atubiling iwan ang mga ito. Ang inyong mga tinig ay mahalaga at nais kong marinig ang bawat isa. Muli, maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama si Cindy. Naway patuloy tayong makahanap ng pag-asa at pagmamahal sa bawat kwento ng buhay.